Ano po, so ngayon, eto, pakinggan natin yung opinion naman mga kababayan ng isang political expert na si Sir Ronald Llamas patungkol po mga kababayan sa nangyari na balahasahan dyan po sa National Security Council mga kababayan. So ikine-credit po natin ito sa teleradyo serbisyo mga kababayan. Kanila po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. I-play na po natin. Pinaka-poging political analyst sa buong mundo, partner, ha? Oo. Hindi lang buong Pilipinas, ha? And the universe and beyond. Former Secretary Ronald Llamas in the house. Na-miss namin ito. Oo nga. Happy New Year, Secretary! Happy New Year, sir. Kaya sabi nga dito, sabi ni Labirento, Manny, Jake Magnus nagagalit sila pero yan naman ang gawain nila. 'Di ba may kasabihan tayo na ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw dahil baka maunahan pa sila, didishet o didiles. Gawain nga nila kaya galit na galit sila 'Di ba mga kababayan? Kaso nga lang yung ginawa kasi ng Marcos administration para siguraduhin na ligtas po ang Republika ng Pilipinas at ang bansang Pilipinas, lalo na dun sa mga traidor. Mga kababayan, ano po, so siguro, kaya tinanggal itong si Sara Duterte ay dahil hindi komportable ang presidente mga kababayan na pinag-uusapan yung mga malalalim na usapin dyan sa National Security Council, samantalang ang ginagawa ng ating Vice Presidente, nagbibigay ng importansya dun sa bansa na gusto tayong i-invade. Mga kababayan, ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Happy New Year, Alvin, Doris. Happy Three Kings din, no? Parang pang Three Kings yung introduction nyo Pang Three Kings, no? Wala namang kumontra Hindi kumontra si Bigornia. Hindi ako kukontra. Walang kukontra. Pero exciting times are ahead politically. Ano po nakita ninyo, tinanggal, binago yung composition ng National Security Council. Ano po, tinanggal yung Vice President. But there is more to it than meets the eye. Meron yan, may mga political undertones at currents, ano po, Secretary? Hindi na nga siya pwedeng tawagin na Alvin na undertones Dahil lantaran Obvious na Lantaran, obvious. oo. Okay. Sige, Hindi go. na kailangan mag-read between the lines. Dahil, lantad na yung layunin dito. Sabi nga ni Executive Secretary Bersamin, she is no longer relevant sa National Security Council, yung Vice President daw. Ikaw ba, Michael, gusto mong matawag na irrelevant? Ako, mas gusto ko pang tawagin ako na national security threat kesa sa irrelevant. Pero kung tinatawag mo akong Michael, talagang aangal na. Sabi mo, Michael. Alvin. Kasi Sorry. Michael Fahatin, partner, yung idol niya. Paborito niya yan At saka si Paborito. Ina. Oo, si Ina. Ina, hindi pa tayo Sorry. nagkikita. Nandito pa si Ina Andolong, partner. Andito pa ba? Andito pa. Hindi pa tayo nagkikita. dito pa. Sige. Nagkasakit nga. Nagkasakit. Ay, gano'n. Kaya. Nako, Diyos ko po. Sige, anyway, tuloy nyo. So, hindi ba masakit Sorry, yun para kay... sorry. No, okay lang, Sec. Hindi ba masakit yun para kay Vice President na parang you are irrelevant? Very painful yan, no? Alam mo, Alvin, importante itong National Security Council. Hindi ito masyadong kabisado ng ating mga mamamayan. Dahil hindi naman nailalantad masyado yung mga ginagawa nito, lalo na yung mga meetings nito. Alam mo, sa Amerika, yung National Security Council ay isa sa pinaka-importante, if not the most important department ng kanilang gobyerno. Ang tawag nga dyan sa National Security Council ng Amerika, the council that runs the world. Yan ang nagpapatakbo ng mundo. Dahil siya yung parang nagmo-monitor at nagre-react sa mga usapin ng gera, ng national security ng mundo. Kaya ang tawag nila dyan, the council that runs the world. Sa ating bansa, nagsimula yan noong 1933, nung kinuha ni President Quezon si MacArthur bilang advisor. Eventually, noong 1935, ay finormalize nila yan na National Defense Council, na kasama na yung Vice President. Diyan nagsimula na kasama yung Vice President at ilang mahalagang kabinete at ilang mahalagang governor sa bansa, 2 governor.
at yung head ng Philippine Constabulary. Tapos noong 1947, pagkatapos ng gera, ay binago yan ni President Rojas at tinawag niya ang Council of National Defense. Pero nandun pa rin yung Vice President. In-expand lang niya para sa isama yung ibang mga cabinet secretary. Noong 1950, si Elpidio Quirino, President Elpidio Quirino, ay tinawag na niya yan na National Security Council. Doon pero- nagsimula yung ganong klaseng pangalan. Pero hindi naman siya bago, hindi ho ba? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, initsapwera din naman nila si Vice President Leni, hindi ho ba? Although Kaya hindi nga. nila finormalize through an EO, pero sinabihan siya na huwag kang umattend sa lahat Huwag ng nang cabinet umattend. meeting. Tama. So, there's really nothing new. Ang mga kalaban nila sa politika, ginawa din nila yun dati. Kaya nga mga kababayan, karma yun sa kanila eh. Karma sa kanila yung nangyayari ngayon. Sinasabi na masakit kay Sara yung pangyayari na tinanggal siya sa National Security Council. Pero mga kababayan, iba kasi pagka gumanti yung karma. Ano po, itong nangyayari sa kanila ngayon, matinding karma na ito kasi nga ginawa nila dati yan kay former VP Leni na kung saan hindi man nila pinormalize through sa paglalabas ng EO mga kababayan ng executive order nitong si Digong, pero yung pagsasabi nila na bawal umattend etong si former VP Leni dun sa mga meetings mga kababayan ng National Security Council, parang gano'n na rin yung ginawa nila. Di ba mga kababayan? So ngayon, napakatindi ng balik sa kanilang karma. Kasi ito talaga mga kababayan, yung pagkakaalis kay Sara Duterte naka-EO. Mga kababayan, ano po na talagang tinatanggal na siya dyan po sa National Security Council. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Tama, Alvin, no? Usually, kung sino yung gustong papuntahin ng presidente, yun yung kanilang iniimbita. Kahit theoretically, kasama yung mga former president. Yung pagsama kasi sa mga former president, ginawa ni Gloria Macapagal Arroyo. Yun yung kanyang expansion. Wait, sabi dito ni Papa Cho, masakit matawag na irrelevant. As it is, ano yun? Tantamount to being useless. Kaya nga pag sinabihan ka ng jowa mo ng ganon, mag-isip ka na ng malalim. Nung panahon ni Cory at saka ni Ramos, in-expand nila yan to include education, to include the economy, to include politics. So na-expand yan nung panahon ni President Cory at President Ramos. Pero mas na-expand yan nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Pero hindi necessarily yung mga nakaupo dyan ay pinapadalo. Kahit nandyan sila. Sabi mo nga, nung panahon ni Digong, mismo si Vice President Leni Robredo ay hindi na iimbitahan. Usually kasi, Alvin, ang talagang regular na nagmi-meeting ay yung Executive Committee ng National Security Council. So, pwede namang ituloy yung function yan, importanteng function, nang hindi iniimbita yung Vice President at saka yung mga former President. Ang problema, last month, nagreklamo si Vice President Sara Duterte. Ang sabi niya, bakit hindi ako iniimbita? Bakit hindi ako pinapadalhan ng mga minutes ng National Security Council? So isa yun sa trigger para finormalize ni President Bongbong Marcos na huwag na siyang isama. Yun yung naging trigger para i-justify itong EO 81 na hindi nakasama yung mga former presidents. Alam naman kasi natin, Doris, Alvin, na for the president, dahil sa mga nangyari last year, for the president, yung mga Duterte ay naging national security threat. Tama. Una, dahil sa kanilang mga threat sa presidente, as early as January 2024. Yung mga pagbabanta nila sa buhay ni PBBM, mga kababayan. Di ba, threat na sa presidente yon. Kahit sino talaga na presidente na nakaupo, pag pinagbantaan ka, ang vice-presidente mo, mawawalan ka talaga ng tiwala sa vice-presidente mo. Pangalawa naman, mga kababayan, yung kanilang loyalty at yung kanilang pananahimik sa tuwing hinaharas yung ating mga kasundaluhan dyan po sa West Philippine Sea. Nung sabi nila ay dapat itong bangag ng presidente ay ibagsak sa pamamagitan ng mutiny, people power, uprising, and even secession. And even a hint of assassination. At several months ago,
ay finormalize naman yan ni Vice President Sara nung tinreten niya ng assassination. Yung presidente, yung first lady at saka yung speaker. Tama. So nagiging kwan sila sa mata ng presidente at saka ng gobyerno, nagiging threat sila sa national security. Anong ginagawa nila doon sa National Security Council kung sila ay miyembro nun? So finormalize itong EO81. At panghuli, yung mga Duterte ay openly pro-China. Pinag-uusapan dun sa National Security Council issues related sa external security natin like West Philippine Sea. Tapos na nilulusob tayo ng China. Tapos nandun yung mga wala kang tiwala in relation sa ating foreign policy. Yung publicly, openly, sinusuportahan ng China. Tama. So yun yung mga Tsaka mga kababayan, pagka kasi nagkakaroon ng mga meetings na ganyan sa National Security Council, napapag-usapan dyan yung mga mahahalagang bagay, lalo na yung mga confidential na usapin. So ngayon, kung makakakuha yung mga pro-China mga kababayan ng mga link dun po sa mga confidential na usapin, mas madali nilang maibibigay yan dun sa bansa na sinusuportahan po nila na gusto na i-invade etong ating bansa. Kaya nga kung titingnan natin mga kababayan, dapat talaga silang tanggalin. Lalo na yung mga pro-China mga kababayan, dapat talagang tanggalin dyan po sa National Security Council. Kasi mga kababayan, kung malalaman nila yung mga confidential na usapin at maibibigay nila dun po sa China mga kababayan, paano na ang Pilipinas? Diba? Kaya dapat talaga silang tanggalin. Ano po, ipagpatuloy pa natin. naging dahilan kung bakit naglabas ng EO81. So, what are you saying? Ito ay hindi subtle. Yeah. Hindi to subtle. Hindi subtle, Lantaran ito na tinatanggal ko kayo. What are you saying, Secretary, na parang pinagdududahan ba ng administrasyon si Vice President or the former President na baka i-leak niya ito sa China? Pwede. Kasi di ba Pwede, yun na yung oo. pinakamataas na body Correct. that deals with the security. So may ganun din siguro pagdududa na kung ano mapag-usapan Possible. dito, baka pinapasa ng dalawa yan sa o mga kalyado nila sa China. Nililik. Oo. Possible mga kababayan kasi may mga usapin dyan na confidential. At kung malalaman nila yung mga usapin na confidential na yon, mas madali sa kanila para i-link yun dun sa bansa na sinusuportahan nila. Alvin, Doris, nakadalo ko dati niyan ng National Security Council nung ako ay Presidential Advisor for Political Affairs. So mahalaga yung pinag-uusapan dyan. Hindi lang internal security, hindi lang usapin ng secession, hindi lang usapin ng mga revolutionary groups na gustong pabagsakin yung gobyerno. Usapin din ito primarily ng external security. Usually, meron ka dyang mga confidential papers. Diba? Bibigyan ka dyan ng confidential papers. Baka yung mga confidential papers na yan kung saan mapunta. Diba? No, kung saan mapunta. Dahil nga, inuulit ko, openly pro-China ang mga Duterte, especially the Vice President Digong, and to some extent, si Gloria Macapagal Arroyo, That's na right. kaalyado ng mga Duterte. Correct. Remember yung ZT, ano yun? ZTN? ZTE. ZTE. Yun, naalala mo yun, partner? Yung nag-golf doon. Oo. NBN ZTE. Oo. Remember. Okay, Mukhang si Erap naman, hindi naman magrereklamo dahil mukhang medyo may karamdaman. Tama. No? Tama. Pero si Gloria Macapagal Arroyo tahimik, no? Tahimik, no? Pero kanyan, extension yan ng open warfare between the Dutertes and the Marcoses. Indeed. No? Sige pa. Very open, very blatant na hindi namin kayo kasama. Irrelevant ka. Correct. No? Oo. Irrelevant ka. Wala na At kayong saka, silbi. Kayo Parang ay ganon. national security threat. Yun yung mensahe ng EO81. Oo. Kaso dun sa kanilang lantaran, Wala nang kaugnayan mga kababayan ng gobyerno, sa madalit salita. Wala nang kaugnayan etong si Sara Duterte dyan po sa National Security Council. Masakit kaya mo sabihin na ganun, na wala na silang kaugnayan sa Vice Presidente. Wala nang kaugnayan ng Vice Presidente sa National Security Council. Kaya nga mga kababayan, kung makikita nyo ng mga nakaraang buwan, galit na galit etong si Sara Duterte. Humihingi pa nga ng 24 oras para magpaliwanag daw ang National Security Council kung bakit daw hindi na iniimbitahan at hindi na nakakatanggap ng imbitasyon ng mga meeting etong si Sara Duterte dyan daw po sa National Security Council. Kasi nga mga kababayan, yung pala naman, talagang winawalis na etong si Sara Duterte. So maliwanag naman, mga kababayan, cut na natin dito, maliwanag naman
na kahit sino talaga ang presidente na nakaupo, basta nakikita mo at nawawalan ka na ng tiwala doon sa vice-presidente mo, nakikita mo na yung loyalty ng vice-presidente mo ay wala sa administrasyon mo at wala sa bansang Pilipinas, kahit sino talaga mga kababayan, makakapag-decide na dapat na siyang tanggalin sa National Security Council. At lalo na't ipinapakita niya ng lantaran yung pagpapahalaga niya sa isang bansa na gustong i-invade ang Pilipinas mga kababayan at yung pagiging tahimik ng ating vice-presidente sa agawa ng teritoryo dyan po sa pagitan ng China at ng Pilipinas, dyan sa West Philippine Sea, mga kababayan. So doon pa lang, kahit sinong presidente na nakaupo, mawawalan talaga ng tiwala dito po sa mga Duterte. Dahil nga, alam naman natin, from the start mga kababayan, na di umano itong mga Duterte, mga pro-China po talaga.